Anong same mo sa nagjojowa ng same program? Nagkating na ba kayo ng coworker? Masaya ba mag-jowa ng kaklase? I do not recommend it. Ano ka? DM mo ako, tapos sabihin ko sa... Hi guys, it's Gigi. Welcome and welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin po natin ay, nakasabi ko nga lang sa trailer, is Q&A with a twist. Actually, it's not really a twist because I'm just gonna eat in front of you. It's like, kwentuhan lang tayo mga pare, mga be. But the thing is, I have a samyang here. Oh no! And pag nagluluto kasi ako ng samyang, hindi ako naglalagay ng, alam niyo yung sobrang anghang, yung di lahat nilalagay ko. Nilagay ko lang yung kalahati, but today nilagay ko lahat. And I have here a fried chicken, deep fried chicken factory. And the flavor is falling cheese and Korean spicy. And this is the first time that I'm gonna try this. And then I have your fish cake. Fish cake. Yung fish cake na to is niluto ko. Pero yung recipe na to is recipe ng tita ko. Shout out, Tita Bing. And I have here kimchi. And of course, hindi mawawala yung pang tulak kasi may maanghang pa yung kakainin. That is beauty milk. Baka naman, dear face. Baka naman, sponsor. So, let's start. Let's start the Q&A na. Okay, so let's start with the basic question first. What's my full name? My full name is Gian Ashri Pray Tattoo. Yeah, tatlong pangalan. Ba? So, pinahirapan po ako ng nanay ko ng bata ako. And, hindi ko alam. Basta, ang kwento tong pangalan ko is, lang. Natatakam kasi ako sa fish cake. Sabi ng nanay ko, yung letter J kasi, pareho sila ng tatay ko. So, letter J, Gian. Yung Ashley, is sobrang common daw ng Ashley. So, ginawa nilang Ashri. A-S-H-R-E-E. And pray, hindi po pray na dasal. It's pray. Hindi rin pray na pagkain na pray ng mga animals. It's P-R-E-I. And I don't know, sabi ng nanay ko is galing daw siya sa magazine ng names ng mga baby. And I was born, alam mo ito yung birthday ko. I was born January 30, 2001 and I am 24 years old. Yes, guys, I am 24. Hindi halata kasi mukha kong bata. Charot. So, may nagtanong sa akin instead of ano yung height ko, alam mo anong tinanong? How short are you? Diba? So, hindi ko po sure kung 4'11 pa din ako or 5 flat. Minsan, gusto ko lang i-gaslight yung sarili ko na 5 flat na ako. Pero pag tatanungin, pag-check, ganun na medical, ay, be, ayaw mahiwa ng manok. Oh, no! Ayaw niyang ma-slice, be. Titikman natin ang masarap, guys. What do you do for work? I work as a CCA. I have a certificate of continuing care assistant. And I think I'm working for almost 2 years na. Yeah, it's gonna be 2 years on September. So, anong typical day mo? Daily routine? Daily routine ko is gigising ng maaga, papasok sa trabaho. Pagkatapos, after nun, mag-workout ako. Depende kasi.
kung days ako, gigising ako mga 6 a.m. Pero yung pasok ko 7. Maghihilamos, hindi ako maliligo kasi naliligo na ako before. Like, the night before. Like, mag-wash up lang ako. And then, magpe-prep for work. And then, pag evening naman, gigising ng mga maaga. Hindi naman maaga 8. And then, mag-workout. And then, papasok ng 2:30, lalabas ng 11 p.m. ng gabi. Pag days, after ng work, 3:30 yung out ko, mag-workout and then eat. And then, wala na. That's it. Ulit-ulit yun, guys. Oh my God! Kaya nga, pinag-iisipan ko talaga kung mag-vlog ba ako ulit. Kasi, kumbaga, yung pag-iisip ka ng content is mahirap. Mahirap, kailangan mo talagang maging creative sa pag-iisip ng content. Best way to waste your time. Tumitig sa kisame. Tumitig sa kisame. Ayun. Tapos wala na. Diba? Sayang yung oras ko. Wala akong ginawa. Kung isang kulay lang ang isasuot mo forever, what would it be? Alam ng lahat, actually, alam ng close friends ko na my favorite color is mint green. Diba? Wala sa itsura ko, favorite color ko, mint green. But I figure out something about myself. Wala ka doon. Galing. I love color red. And parang, ang ganda ng vibrant ng kulay ng red sa akin. Ewan ko, parang gusto kong ulit-ulitin na kulay is red and white talaga. Part 2, personal and deep. But let's try the samyang first. By the way, this is the carbonara flavor and I added cheese and Kewpie mayo. So, wait lang ha, try natin. What's your biggest insecurity and how are you dealing with it? Actually, my biggest insecurity is my body. Wow, my body, pero ang dami pagkain sa harap. Pero seryoso, my biggest insecurity is my body. Like, if napapansin nyo, ang dami nagsasabi, pumayat lang. Kaya ang daming stages ang dami kong experiences na naranasan bago ko mamit yung gusto kong weight. Actually, hindi ko pa na-reach yung gusto kong weight talaga. Parang wala pa ako doon. Hindi ko pa na-reach yung goal. So, parang, it's like, pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin, konti pa, kaya pa. I mean, malayo na, pero, basta kulang pa. It's like, I want more. Diba? Sabi nga nila, ito na siya. Oh no! Sabi nga nila, pag na-achieve mo na yung isang bagay, parang, you'll always want more. Taray. Okay. Second one, do you believe in love at first sight or second chances? You know, before, I believe in love at first sight. But then, someone told me that love at first sight is not true. Huh? So, parang mas naniniwala ko kung love at first sight, kasi parang hindi siya love eh. Parang you're just attracted by him or her. Parang gwapo lang. Ganon. Or maganda lang. Pero pag kasi, basta, hindi na ako naniniwala sa love at first sight. Kasi, paano if nakilala mo yung tuloy yung isang tao, hindi nakilala mo yung totoong tao. Diba, parang Excuse me! mawawala yung love. So, hindi eh. So, I believe in second chances. I give second chances. Oh no! But third, fourth, fifth, sixth, wala na yan. Kasi, binigyan mo na nga ng second chance ng isang tao eh. So, paano pag binigyan mo pa siya ng third chance? Parang it's a choice. A third chance. It's a choice na ginawa nila yung bagay na yun. But mind you guys, I give a lot of chances. Oh no! But no, I learned. So, yeah, second chance is enough. Pag walang pa sa doon, tapos.
What's your love language? Pag may nagtatanong sa akin kung ano yung love language, sasabi ko lahat. Kasi hindi ko alam. But I think it's physical touch and quality time. Like, I like spending time with my partner. And I like physical touch too. But I'm not really clingy in public. But yeah, I like physical touch and quality time. Have you ever lost yourself trying to please others? Yes. I was a people pleaser before. Hanggang sa umabot sa point na natitake advantage na ako. And then, I realized na, ano bang nakukuha ko? Wala. Ano bang nabe-benefit ko? Wala naman. So, parang napag-isip-isip ko na, why do I have to please other people kung hindi naman ako nabe-benefit? Nawala yung sarili ko. Ay, grabe guys. Sobrang nawala talaga ako. Oh Pakapis sa no! ibang tao. Ano ang red flag mo? Actually, alam mo, may nagtanong sa akin ito pero hindi ko masagot ng diretso kasi hindi ko alam anong red flag ko. Tanong ko sa mga ex ko. Tanong ko sa mga kaibigan ko, ano nga bang red flag ko? I think yung madali akong magpatawad. Is that a red flag? Selosa ako. Marami akong insecurities. Overthinker ako. I think that's it. Yun pa lang yung alam kong red flag ko. How did you adjust there sa Canada? Ang tagal bago ko maka-adjust dito sa Canada. Like, I think until now, nakakapag-adjust. Nag-a-adjust pa ako dito. Kasi marami pa rin akong hindi na mawawala yun. Di ba? Mahuhomesick at mahuhomesick ka. Pero, malaki na yung adjustment ko. Dito, lalo na kung may mga support system ako. Ang ginawa ko lang is mag-work, mag-aral. I just distract myself. Huh? Nag-loading. Yun, I just distract myself para lang maging okay, para mawala yung homesickness. And then, kung kilala niyo ako, yung mga close friends ko, mahilig ako sa social media. Mahilig ako mag-post, mahilig ako mag-TikTok. So, yun yung ginagawa kong way para ma-distract ako. What's something I'm really good at? I'm really good at eating. Ayokong magsabi na I'm really good at singing, I'm really good at doing something. I'm really good at eating. I love singing. I love calligraphy. I love creativity. Actually, parang mahilig akong gumawa ng ningas ko ba yung sa una lang magaling? O wata. Pero hindi ko alam. Search ko na lang pagkatapos. Yung parang curious ako sa isang bagay na gusto kong gawin. Pero di ko naman siya natapos. Ay, bumili akong coloring book. Ang dami kong binili na color pencil. Di ko pa natatapos. Wala lang. Kasi, gusto ko lang siyang bilhin para pag na-bored ako, para pag gusto ko nang mag-play. Ulayin ko na. What motivates me to keep going sa work ko? Pera. Isipin mo, magastos ako. So, ang nagpapamotivate sa akin is, kailangan ko to kasi magastos ako. Yun. What do you miss the most about Philippines? Yung mga gala ko. Yung mga gala ko, yung pag-message ko yung pinsan ko, hi Peter. Message ko yung pinsan ko, Pete, nasan ka? Saka tara labas. Kaya, Pete milk tea. Ganyan. Tapos, minsan, gala kasi talaga ako. So, nung nasa Pilipinas ako, gusto ko laging umaalis. Anong namimiss mo
sa college life mo sa Pilipinas. Yung mga kaibigan ko, na nabuo nung college, like, some of them still remembers me. Like, they still message me sometimes. So, mapifeel mo talaga na may nakakaalala pa rin pala sa'yo. Like, nakakamiss din yung bonding namin, ganyan. Oh, I miss studying psychology. I always talk about psychology here. Kahit sobrang hirap. Gusto kong pag-aralan ulit yung psych. But we'll see. But, what's your best memory in your college life in PH? My best memory is yung every time na hindi ako okay, o kaya every time na galing school, we're gonna go out, pupunta kaming mall, mag-bonding kaming friends, magkakaibigan, magki-KTV, basta, lagi, hindi pwedeng dumidiretso akong uuwi. Lagi akong gumagala. Okay. Let's go to the spicy one. Parang samyang. This is the tea part. Sino BF mo? Ayokong i-drop name. Be privacy. I want it low-key. Close friends ko lang nakakaalam kung anong name niya. But I have a boyfriend. And may nagtanong paano ako nagka-BF. Oh no! DM mo ako, tapos sabihin ko sa'yo. Be, kung kilala mo ako, malalaman mo kung paano ako nagka-boyfriend. Okay. Anong same mo sa nagjojowa ng same program? Depende siguro sa program. Kasi, sa akin hindi eh. Pangit, be. Pangit yung dinanas ko, be. Oh no! Nag-ghost ka na ba? Hindi ata. Hindi ako sure. Hindi ata. Hindi ako sure, be. Pero, hindi. I think hindi. Tama na lang ako kung mali ako kasi naman po makakapanood nito. Have you ever liked someone who is already taken? Yes. Yes, I did. But, nung nalaman kong taken na sila is, I stopped. Kasi, parang, boundaries. Boundaries. So, syempre, pag nakita mo yung isang tao, di mo naman malalaman kung may jowa agad, di ba? And I admit, I did, but no, hindi po ako gumawa ng kahit ano. I stopped. Nagsinungaling ka na ba sa taong gusto mo just to make yourself look better? No. Pag nagkakagusto ako, lahat totoo. Kung ano yung nakikilala nila as me right now, ganun din ako sa mga taong gusto ko. Kasi ayokong umabot sa point na hindi na ako kumain. Ayokong umabot sa point na alam mo yun, parang pag nakilala nila ako ng tuluyan, magbabago yung tingin nila sa akin. Hindi na nila ako lalang magugustuhan. So, hindi po ako nagsinungaling sa mga taong gusto ko. Sa mga taong nagustuhan ko. Never. Okay. Last question. Ay, hindi siya last question. There's like a few questions na lang. When was the last time you felt truly proud of yourself? Actually, I always feel proud about myself. Kasi parang every time na mag-isa ako, nag-iisip ako, ang dami ko na palang na-achieve sa buhay. Like at this young age, parang nabili ko na yung gusto ko sa sarili kong pera. Nandito ako sa harap nyo ngayon, andito ako sa Canada. Isn't that achievement, right? And I'm very, very proud of myself. Every day, I'm very proud of myself dahil sa mga na-achieve ko. Second one, if your younger self could see you right now, what would they say? Oh, they would say that they are very proud of me. Kasi, ewan, it's not, parang yung younger self ko, ko yun pala, matigas ulo, pasaway,
Basta ang dami niya na-experience. And look at her right now. In front of you, eating mukbang. But yeah, look at her. Still pretty. Charot! But yeah, sobrang proud siguro ng younger self ko sa akin kasi andito ako ngayon. At buhay ako ngayon. What's one thing you want your viewers to remember? The one thing that I want my viewers to remember, and I think, i-connect ko siya sa last question. If you could tell one word to the world, what would it be? So maybe connected siya. I would say that don't give up. Don't give up in everything. Because look at me. I almost give up. May mga times kasi talaga na gusto mo nang sumuko. Pero wag. Kasi may mararating ka pa sa buhay. Kailangan mo lang lumaban. Lalo na sa mga pangarap mo. So, don't give up in everything. Do what makes you happy. Do everything for yourself. So, that's it guys. Hindi ko nabusog pagkain ko. So, I'm gonna keep these foods until the next days. But, thank you guys for watching. I hope you enjoyed this Q&A. Chena Bulbul. Chena Boom Boom Pow. And see you on my next video. Love lots. Bye! Lover with you.